Ganito yung nangyari sa keso eh. Nung nakakeso ako eh, na nawala yung ano, gumana na naman yung anti-theft. Hindi ano, glitchy din yung program ng ano, ng tawag nito, ng Samsung na ano, paired device. Ang tawag sa ganito, naka-pair siya eh, dito sa ano ko eh, sa aking EJS eh, sa communicator ko eh, sa intercom ko eh. Dapat hindi siya mag-ano, mag-auto lock, nag-auto lock pa rin. Pag programmer ka nga naman ano, kailangan mo talagang mag-beta. Kasi kung isasalang mo kaagad sa end user, ganyan no, glitchy. Dahil sablay. Kailangan may pagka autistic genius yung gagawa. Pag programming, yun ang naobserbahan ko ah. Kasi pag normal ka na tao, tapos hindi ganun katindi yung utak mo, ganyan no, daming glitch. Anyways, second time second time or second day na first si teacher, February 10 to 11. Kung consistent namin magawa to hanggang end of February, magiging winner siya ng first, ano ang tawag sa ganon, early bird. Anong premyo? Palakpak from ano tsaka choknat, 3 piraso. Kung ano man token bibigay. Ang iya, ayos din, buwis buhay ah. Kapag ganyan pa rin siya, ayoko kasi i-disable yung ano or i-enable yung movement. Kasi sabing ganon, itong movement na to dito sa Samsung itong movement na to, as long as gumagalaw, i-extend unlock niya, okay? Etong catch dyan, kapag na-snatch sa'yo yung phone, magre-remain unlock yan hanggang tumatakbo siya. Oh, wala na. Mapo-format niya na yung phone mo. Or hindi lang mapo-format, ma-access niya na lahat ng ano sa phone mo. May malupit na ano kung totoo man yun pero wala nang imposible ngayon sa mga hacker ganito. QR code, padadalan ka ng libro, token, kahit ano. Pag na-receive mo yon, di matutuwa ka. This is from blah blah blah, blah blah blah, gaganyan yan. So syempre tatanggapin mo, thank you. Kung ano man yun, libro, basta anything. Sa States daw libro usually. Ngayon, doon sa package, parang to blah blah blah, to blah blah blah, scan this code. Siguro para malaman mo kung sino nagbigay sa'yo, kung anong what else is awaiting you, yan, surprise, ganyan. If you scan this QR code, ganyan. Nakasilaw yun Takina mo, linaw mo Brad. Sakit ng urayo
Ngayon alam ko na kung bakit kung bakit ang stock hindi malinaw. Dapat gawin niya lang illegal yung Orion. Hayop na Orion na yan. Anyways, so yung na yon, QR code na yon, i-scanin mo sa phone mo para malaman mo daw yung sino nag-gift sa'yo, tsaka what else is awaiting you, ganyan. Yun pala, maybe merong ganun. Congratulations, blah 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 blah. Pero yung QR code na yon, may hidden yun na program to hack your phone. Hack na yung phone mo, okay. Pag na-hack na yung phone mo, usually daw, sa dami ng pinapadala ng libro o ano man, usually daw, inuupuan lang nila. Inuupuan lang, meaning, may access na sila sa phone mo. Okay. Pero wala silang gagawin muna. Yan. Mangongolekta lang sila ng mga hack na phone, ganyan, na wala muna silang gagawin. Yan, okay. Basta, open na nila, yung phone mo. Kuha na nila lahat. Okay. Now, when the time comes, siguro bumubuelo pa sila. Alam mo, nakita nila na maliit pa pera nito, antay natin mag-deposito ng malaki ganyan. Saka sila babanat. Ganon. Pwede yun, di ba? Ito yung scary dyan. Dahil yung app na yon, ay yung hack, yung program na yon, yung coding na yon, na dun sa may sabi kanina, QR code, ang access niya sa phone mo parang may-ari. Why? Meaning, alam niya na, kuha niya na yung password sa bangko mo, lahat kuha niya na, password sa phone mo, password sa email, para na siyang may-ari ng phone. Ganon. Meaning, kahit hindi na kailangan sa phone mo, hindi, actually sa phone mo kasi mag-trigger yun eh. O siguro kukunin niya yung pattern mo kung kailan katulog, ganyan, di ba, na nakalapag yung phone mo, sa kanya kukulikutin. Ganon. Siguro hihinaan niya yung brightness or something, ganyan, di ba, tapos kukulikutin niya. Kasi ganun yung sa sa YouTube channel ko dati. May YouTube channel ako dati, kumikita na. I know, ramdam ko na ramdam ko na nahack na ako, pero sabi ko, wala namang nangyayari. So, baka false alarm lang yun. Ramdam ko na nahack na ako eh. Ramdam ko na. Kasi meron akong mga warning yon. Mga warning ako, warning, ganyan, bla 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 bla. Sabi ko, wala naman akong ina-access na ganyan. So, tsaka sabi ko isa pa, ko lang yon, dami email ko lang yon. Unfortunately, yung email na yon, the same email yon na pang-login ko sa YouTube na yon, na kumikita na. Yun hindi ko naisip. Ganon. Ay! Ba't ako nandito? Wala na, kakaliwa na ako. Okay, salita ako ng salita. U-turn na lang ako. Sayang gas Although minsan naiisip ko, sobrang lakas ko sa itlog, magdadalawang na lang ako, tray. Ginawa ko na kasi yun dati. Parang ano ba nangyari yun? Parang, teka, pwesto lang tayo Parang ang ginawa ko yun,
Wala tuloy ako. Natalasan ko mata ko dito sa mga wiper boys na to eh. Ba't ang labo na ito? Yung phone ko malabo, hindi naman. Yung mga wiper boys oh. Sabi ng bayaw ni teacher na army, ano daw yan eh, pasaway daw yan eh. Minsan mayroon daw naka-video niya na ano na nanlaban dahil hindi pumayag ng bato. Dito sa Masinag. Philippine Army, kawawa army natin. Nakakita na ba kayo ng 6x ng army? Mga equipment na pang army. Kung malalaman na kung gaano kahirap ang Philippine Army. Why? Why oh why? Panahon pa ni Marcos. Yung mga 6x, yung mga sasakyan. Oo, matibay pero wow. Matanda pa sa akin. Tapos makikipaghidwaan tayo sa China sa Philippine Sea. Anong vessel meron tayo? Malalaki kasi yung budget yan eh. Third world country daw tayo eh. When it comes to budget. Bakit may maliliit na bansa naman nuclear naman kagaya ng Japan, diba? Hindi mo pwede basta-basta i-threaten ng Japan. Nga lang ang Japan sa lalakas ng mga ngayon, nuclear bomb ngayon, baka isa lang ang bomba magamit sa kanila, buong bansa na apektado. Kasi ilang power lang naman nung nagamit sa Hiroshima eh. Ilang kiloton lang yun. Mga nuclear ngayon na bago, mas higit na mas malakas na dun sa ginamit sa Hiroshima. Di ba may in-interview na Department of Defense Secretary sa US, yung babae. Sabi ganon, kapag kayo inatake ng North Korea, sabi niya kapag kami inatake ng North Korea, isang nuclear bomb, magre-response kami ng the exact number 7 or 17 ganyan. Sabi ng host, why 7 or 17? Kasi that's what it takes to obliterate North Korea. 17 nuclear bombs. Tapos alam ko maliit pa ako noon, meron ng si Reagan yung president noon. In-announce niya kasi yon. Maliit pa ako, meron ng ganon. Sabi ni Reagan, kapag kami inatake, kahit mamatay kami lahat,
yung army, yung air force, yung president, government, meron kaming machine, automatic machine na maglo-launch, automatic maglo-launch doon sa umatake sa amin. Ganon. Ewan ko bakit niya in-announce yun. Dapat hindi ina-announce yun, di ba? Parang doomsday retaliation machine. Okay. That was way back 1970s pa. Okay. Wala pang high-tech na computer noon. Pag pinuntahan mo daw yung na yon, which I believe is is true. Pag pinuntahan mo daw yung na yon, yung silo, yung operating system ng ng nuclear is analog. Lahat dipihit, putek. Lahat mano-mano, ganyan. Hindi siya computerized, dipihit. Pero kung meron mong computerized doon, local siya, wala siyang internet. Meaning hindi mo siya ma-hack from the outside. Kailangan ma-hack mo siya from the inside. I think merong ginaya sa movie na yun na tawag nun, Hydra. Kay yata yun kay sino bang yun, Captain America, na pinuntahan nila yung silo. Analog talaga, parang sa barko, dipihit lahat, ganun. Computerized yung nuclear silo. Control panel. Computerized. Analog yung control panel. Di dial, ganyan. Sa mano-mano lahat. Dilim mo. Malinaw pa keso rito yung bagay, yung keso super hinayang, kaya nga ako nainganyo MDL. Tapos yung MDL ng keso, ginagasgasan niya yung yung panel sa harap dahil hindi siya angkop, hindi siya hapit, hindi siya nakasayad siya. Pag nagbabibrate, nagagasgasan yung panel. Panel, tawag doon? Basta yung fender, pairings, yun yung pairing sa harap. Sayang, pero at least meron kang hindi naman ako maselan sa keso sa ganung bagay. At least meron kang ilaw extra. Teka, kakaliwa tayo dito somewhere. I think nakatulong yung ginawa namin ngayon. Ako pala. Si kay teacher, hindi daw niya na nagfa-fog pa rin daw naglagay ako ng anti-fog sa loob, yung pang salamin, tsaka ng anti-rain sa labas. Ngayon, ang technique ko ganito, kasi may tinuro si Kel sa akin Sabi niya, Tito, linisin mo, hugasan mo, sabunin mo, ganyan. Tapos pag yung napagpag mo na wag mong patutuyuin ng basa. Pag yung bagong hugas at napagpag mo na, konti na lang tubig. Siyempre, ingatan mo pagpagpag mong bibitawan. Pag napagpag mo na, pahiran mo ng malinis na planela. Ganun. At ang pahid mo, isang pahid lang. Tumatak sa utak ko yun, isang pahid lang. Bakit? Siguro, baka pag magasgas. Ganyan. Ngayon, nung nag-spray na ako ng ng pang salamin pang goggles na na anti-fog, pinupunasan ko, sinanggigigil ako, basa pa ganyan. Tapos yun nga, pa rin, nagfa-fog pa rin, ganyan, di ba? Ngayon, si tawag na ito,
Hmm. Si teacher, tapusin ko muna yung kwento ko sa anti-fog. Ginagawa ko ganito, pagpahid ko, pag spray ko ng di ba, punas, di ba, anti-fog. Hinihingahan ko sa loob ng helmet. Di ko naman kailangan suotin, hihingahan mo, gaganon mo lang. So nakikita ko na may part na nagfa-fog pa rin, may part na wala. Yung part na wala ng fog, yun yung may film pa ng konti ng ng spray. So meaning kailangan kumbaga may maiiwan pa na na product ng spray. Huwag mo totally pupunasan. 'Yon. So ganun ginawa ko, trial and error. Gamit ko yung planela. Tapos ang punas, ang nagets ko yung kinukwento ni Kel na na isang pahid lang, kasi nga pag isang pahid lang ay sarado pa. Yun lang. Antayin ko patuloy yung nagbukas to ngayon. Sobrang aga ko. 5:03. Yun lang. 5:03. Anong oras pala sila nagbubukas? So buhay na mano na lang ako. 12.8 volts. Anyways, so yung tipong meron pang maiiwan sa kanya na chemical, yon hindi yung totally patutuyuin mo, pupunasan mo. Yung pala technique doon. Yun, medyo effective ngayon. Ngayon, yung no-rain naman, hindi siya no-rain, anti-rain na gawa ng Kobe. Nagbubutil-butil. Naalala ko dati, meron kaming nilalagay sa windshield, ang pangalan no-rain. Pero yun, ikukuskusin mo yun. Hanggang sa squeaky ang tunog ng pamunas, ganon. Ewan ko kung meron pa nang bibili, hahanapin ko yun. Kasi yung ito, nagbubutil-butil pa eh. Yung ginamit ko na no-rain. Actually, hindi pala siya no-rain. Ang gamit ko ngayon. Gamit ko yung para sa pintura, para hindi magbutil-butil. Yan. Yan ang ginamit ko. Okay, hintayin ko lang mabukas ng itlog tapos mamaya naman ulit. Bye!